ba talagang alam, Ma'am? Wala nga, anak. Bakit ko naman siya kikidnapin? Gusto ko nga siya maging witness sa kaso ni Charlene eh. Parang hindi na siya makalaya. Nag-aalala lang ako kay Xavier. Alam mo kung ako sa'yo, anak. Gagamitin ko tong panahon para mahulog ulit ang loob ni Xavier sa'yo. Damayan mo siya, samahan mo siya habang hinahanap niya yung nanay niya. Isipin mo na lang these things happen for a reason. At ako naman, gagamitin ko tong panahon habang nasa kulungan si Charlene para malapit sa daddy mo. Gagawin ko ang lahat para maging buo ang pamilya natin. Ikaw, ako, at ang daddy mo. Okay? Nabalitaan ko yung nangyari. Paano naman na si Ate Leilani? Walang nakakaalam. Akala ko ba nakakoma siya? Ayun na nga eh. Tapos delikado pa yung lagay niya. Princess, desperado na ako. Gusto ko mahanap yung mama ko. Si Ma'am Charlene yung talagang posibleng suspect na magpadukot sa kanya. Teka, anong basis mo dyan? Siya lang ang may motibo. Dahil ayaw niya makapagsalita yung mama ko laban sa kanya. Hindi pa naman napapatunayan na si Ma'am Charlene talagang nagtangkas sa buhay ni Ate Leilani eh. Tsaka Xavier, magkasama kami buong araw kahapon ni Ma'am Charlene. Wala siyang paraan para may makontak sa labas na ipakidnap si Ate Leilani. Kinakampihan mo siya? Hindi ba siya nagpakulong sa'yo? Hindi naman sa kinakampihan ko siya, Xavier, pero mas hindi natin mahanap yung totoong may sala kung maling tao yung pagbibintangan natin. Talaga lang? Ha? Sa kanya ka pa rin naniwala? Minsan sa kabila ng lahat, ha? Xavier, ina-analyze ko lang yung sitwasyon. At ako hindi. Minsan nanay kong nawawala. Yung nanay ko na matagal kong hindi nakasama. Lahat ng angulo, lahat ng possibilities, tinignan ko. Si Ma'am Charlene lang talagang posibleng magpadukot sa nanay ko. Xavier, I'm sorry, pero... Ayoko na marinig ang sasabihin mo. Justin, ikaw na munang bahala kay Xavier. Tindihin mo na lang muna. Xavier. Apo, huwag mo nang intindihin ng mama mo. Pero paano niyo nasasabi yun? Talagang masagad ang galit niyo kay mama? Di wala kayong pakialam sa kapakanan niya. Hindi naman yun ang gusto kong sabihin. Nag-aalala lang ako sa kalagayan mo. Baka kasi makasama na sa'yo ang sobrang pag-aalala. Noong hanggat di ko nakikita si mama, hindi ako matatahimik. Xavier? Alam kong galit ka pa rin sa akin dahil sa ginawa ng mami ko sa mami mo. Pero Xavier, huwag mo naman sana akong idamay. Nandito ako because I'm your friend. Gusto kong makatulong sa'yo. Ano kami makakatulong? Alam mo na ba yung nangyari kay mama? I heard nawawala daw siya. Akala ko pa naman magiging okay na kami. Ang dami ko pa naman plano para sa amin. Mas bigla na lang siya nawala. Gulo na ng mga nangyayari ko. Xavier, naiintindihan kita. And I'm here for you. Alam kong suspect yung mommy ko sa nangyari sa mama mo. Pero kung talagang may ginawa siyang kasalanan, kahit kadugo ko pa siya, mas gugustuhin kong maparusahan siya. Teka pa ganyan ka mag-isip. Of course. I don't care even if she's my mom. Mali yung ginawa niya. Dapat siyang managot dun.
You were right, Mom. Sobrang ganda ng bonding namin ni Xavier kanina. Nagamit ko yung situation to my own advantage. I told you, di ba? Yung binilin ko sa yung pagsulsul sa daddy mo, nagawa mo ba? Of course! Ako pa ba? Siyempre gumawa ko ng malicious story. Na kunwari nakita ko si Mommy at si Attorney Adrian sa mall. Paniwalang-paniwala nga si Daddy eh. I actually felt bad for him. Na-feel ko na nasaktan talaga siya. Okay lang yun, anak. Dapat talaga masaktan siya. But in time, it will heal his heart. At tutulungan ko siya doon. Go, Mommy D! Para ikaw na talaga yung makakasama ko. Hindi si Mommy Shirley. Don't you worry, my daughter. Dahil nakalatag na talaga ang mga plano ko. Nagsimula na ang ningas. Paliliyabin ko na lang ang apoy para tuluyan na silang magkasira. I love it. Meron akong dinila para sa'yo. Charlene, nagsabinta ako ng petition for your bail. In no time, kakalabas ka na dito. Charlene, hindi ba yung sinasabi ko? Aren't you happy? Adrian, hindi kasi ako maka-get over sa nalaman ko. Ano ba yung nalaman mo? Nawawala raw si Leilani. May kumuha raw sa kanya. Ha? Paano nangyari yun? Hindi nila alam. Pati anak niya, hindi alam. Tapos ako yung pinagbibintangan. Hindi malayong isipin nila yun. Bakit? This may sound bad. Pero ito ang reality. Dahil sa pagkawala ni Leilani, hihina ang kaso laban sa'yo. Without anyone to testify against you, mawala ng bearing ang kaso laban sa'yo. Maaari itong ma-dismiss. Pero Adrian, inosente ako. Mas gugustuhin kong magising si Leilani para makapagsabi siya ng totoo. I know. Alam kong masakit na mawala si Leilani. Pero makakabuti ito para sa kaso mo. Kaibigan ko siya. Naaawa ko sa anak niya. Naaawa ko na nangyayari ito sa kanila.